Kahirapan ang pinakamatinding hinaharap ng mga tao sa kasalukuyan. Ang kahirapan ay tumutukoy sa kalagayan ng tao, pamilya, o komunidad na kung saan kulang ang pangunahing pangangailangan para mabuhay sa mundo. Kasama rito ang kakulangan sa pagkain, tirahan, edukasyon at marami pang iba. Ito ay dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mababang sahod at hindi pantay-pantay na pagbibigay ng oportunidad. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, noong nakaraang taon, nasa 11% ng kabuang populasyon ng bansa ang nakaranas ng kahirapan. Tinatayang milyong-milyong pamilyang Pilipino ang hindi sapat ang kita upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagtungo kami sa General Mariano Alvarez Cavite, isang bayan na kilala sa patuloy na pag-usbong ng mga negosyo upang magsagawa ng interview. Halina't alamin ang kalagayan ni Ate Marjorie na isang street vendors dito sa General Mariano Alvarez. Magandang araw nga po pala sa inyo. Ano po palang pangalan niyo po? Marcy po. Ilang taon na po kayo? 51. 51 years old na po. Gaano na po kayo katagal sa pagtitinda po dito? Dito, nasa 4 years. Pero dati, may pwesto kami sa terminal. Matagal-tagal na din po kayo doon. 4 years, 5 years. Di bali, ano po, no? 8 years na, 9 years na po. Kasi sa 9 years. Kamusta po yung inyong buhay bilang isang vendor po dito? Banana cue vendor po. Mahirap. Lalo pag umuulan. Nahihirapan din po kayong magkaroon ng kita. Siyempre, pag umuulan, matumal. Sobra po. Pag sa mga gantong seasonal po, yung hindi po ganun Maganda. malaki po yung mga kinikita nyo naman po. Tama lang, sapat lang. Sapat na din po. Ang street vendor ay may malaking bahagi sa ekonomiya at kultura. Sa isang lugar, kadalasan sila ang nagiging sagot sa kakulangan ng trabaho o oportunidad sa ibang mga sektor. Makikita sa kanilang mga mukha ang sipag at tiyaga sa paghahanap buhay. Kahit na marami silang kinakaharap na pagsubok tulad ng kakulangan sa pondo, paminsang pagsaway mula sa mga otoridad at hindi lagi matatag na kita. Isang street vendors po, ano-anong mga hamon po ang inyo pong nararanasan sa pagtitinda po? Unang-una, naranasan namin paalisin sa pwesto ng TMO o pulis. Andyan lagi yan. Basta ang buhay ng vendor sa kalye, di bali pag may pwesto, bebe. Pero yung ganito po sa inyo po. Sa kalye, tawag ito ay ambulant vendor, mahirap. Kasi sinisita ito ng TMO. Ano po ginagawa niyo po para po masolusyonan po yun pagka ganun po nangyayari? Pinakikiusapan. Siyempre, matino naman itong hanap buhay namin, hindi naman kami nagnanakaw eh. Ang mga street vendor na napapaalis sa kanilang pwesto at nahihirapan sa buhay ay isang malungkot na realidad sa ating lipunan. Karaniwan sila ay nagiging biktima ng kawalan ng sapat na regulasyon at suporta mula sa lokal na pamahalaan. Pati na rin ang mga patakarang hindi nakikita na mabuting dulot ng kanilang negosyo sa ating komunidad. Sapat po bang inyo pong kinikita upang mapunan po ang pangangailangan niyo po sa pang-araw-araw na pamumuhay? Sapat naman. Sapat naman po. Ang mga street vendor ay hindi lamang simple nagtitinda. Sila ay mga taong nagsusumikap upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Madalas, ang kanilang kabuhayan ay hindi stable at puno ng pagsubok sa buhay. Kapag sila ay napapaalis mula sa kanilang pwesto, hindi lamang kanilang kita ang naapektuhan, kundi pati na rin ang kanilang dignidad at pananaw sa kanilang kakayahang magtagumpay sa buhay. May mga pagkakataon po ba na gusto niya na din po sumuko? Yes. Dahil unang-una, napakahirap magtinda sa kalye. Mainit, ulan. Yan ang kalaban namin. Tapos, syempre, pag umuulan,
init, matumal. Sobrang tumal po. Lalong-lalo ang ulan. Yan ang mga napakahirap sa mga vendor na ganito. Maraming pagsubok ang nararanasan ng mga street vendors. Pagkakaroon ng matumal na benta o kung minsan pa nga ay napapaalis sa kanilang mga pwesto. Kaya't hindi may iwasan na mag-isip kung magpapatuloy ka pa ba. Ano po ang nagpapatuloy po sa inyo sa pagsusumikap niyo po sa pagtitinda? Siyempre mga anak, Marami po ba kayong anak? may tapos na din po ako, may teacher na si akong anak. Ay, nakapagtapos po kayo ng guro sa pamamagitan po ng ganito. Pagtitinda. Congrats po sa inyo. Sa kabila ng lahat ng hamon, ang mga street vendor ay nagpapakita ng matinding tapang at tiyaga. Kailangan nilang maramdaman na mayroong sistema na handang umalalay sa kanilang mga pangarap at magbigay ng mas makatarungang oportunidad upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ano po ang masasabi niyo po sa kapwa niyo po vendors na lumalaban ng patas po sa buhay? Ang masasabi ko, minsan kasi may vendors na kayang may mga kakampi ba sa mga politiko. May kapit po. May kapit. Kahit kami, may kapit. Siyempre, kailangan namin maglagay, bebe. Kami mga ganitong vendors, kailangan namin maglagay o magbayad. Opo. Ngayon pa man, mahalaga rin na ang mga street vendor ay may tamang suporta mula sa gobyerno at komunidad upang maging mas ligtas at maayos sa kanilang kabuhayan. Ang pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga street vendor tulad ng pagkakaroon ng mga legal na pamilihan o mga lugar para sa kanila ay nang makakatulong hindi lamang sa kanilang kabuhayan, kundi pati na rin sa kaligtasan ng publiko. Dahil po dyan, maraming salamat po. Sige na, bebe. Sobrang laking tulong niyo po sa aming ginagawa po ngayon. Kaya sobrang maraming salamat po. At may konti lamang po kaming handog para po sa inyo. Salamat po. 25. Maraming salamat sa inyo. You're Tulong na welcome binigay niyo po sa again. amin. Sobra po. Thank you po. Ang kahirapan at tagumpay ay hindi magkalaban. Sila ay magkasama. Kaya't kinakailangan mo munang malampasan ang kahirapan bago magtagumpay. Sa pamamagitan nito, tayo ay natututo, lumalakas at lumalago. Kaya't ating panatilihin ang katatagan sa buhay. Ito ang aming dokumentaryo tungkol sa kahirapan. Ang mga street vendor ay hindi lamang simpleng
Salamat sa jeep. Thank you so much! Wala na talaga, bebe. Wala kayo dyan.